praise and worship o Lord Jesus. Salamat po sa umagang ito. At kami pinag-iipon po Lord sa iyong bahay, Panginoon. Yes, Lord, salamat po sa iyong binigay ng ikaluto para sa amin, Lord Jesus. Na kayo ang aming Diyos ng mga Diyos. At ikaw ang hari ng mga hari, O Lord. Yes, Lord, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. At kami lahat, nandito kami, O Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, Lord, kami po ay humingi ng tawad sa aming mga kasalanan, O Lord. Yes, ang aming mga ginagawang kasalanan na hindi ayon sa inyo, O Lord Jesus. Hallelujah. Patawarin mo kami, O Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat po sa inyo. Walang maling na pag-ibig ko para sa amin, O Lord. Kaya kami nandito upang kami magpapakabawa sa inyo para ikaw ay aming tinataas, O Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, Lord, salamat sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus na siya ay ginako sa krus ng Kalbaryo, O Lord, sa pamamagitan niya. O Lord, kami, para kami po ay iyong ligtas sa kasalanan, O Lord Jesus. Yes, Lord, sa lahat ng mga ito, O Lord, sa Banal na Espiritu na iyong binigay para siya ang aming gabay, O Lord Jesus, na siya ang aming helper, O Lord, para dinamuli magkaroon ng hindi pagkaunawa ng bawat isa po sa amin, O Lord. Patawarin ng Panginoon Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, Lord, panalangin namin ang aming bansa, Pilipinas, O Lord, na pinapangunahan ng aming Pangulong Marcos, O Lord, ng kanyang Vice Presidente, O Lord. May unity ako sila ng bawat isa para magkaroon ng pagkapalan ng aming bansa, Pilipinas, para lumago at magkaroon kami ng kapayapaan, O Lord. Tatlong sangay na nagkakalugbi po sa aming gobyerno, O Lord Jesus, ng executive, legislative, and judiciary, O Lord Jesus. Hallelujah. Ang lahat ng binibigay niyo po, mamunod sa amin, magmula sa pinakamataas at sa pinakababa, O Lord Jesus. Hallelujah. Pagkalungan niyo po, O Lord, ang lahat ang pagpapaayos sa aming bansang Pilipinas. Yes, Lord, sa aming churches, O Lord, ay dinadahos ng aming mga Sunday service ngayong umaga, O Lord Jesus, ang lahat ng mga bahay pa ng bahay, O Lord, bless ko, O Lord, lalo-lalo na ang aming ginagawa ngayon sa aming Marilao, dito sa Golden Hills, O Lord, ngayong umaga, at sa Simsusupa, at na mamayang hapon dito, O Lord, ang Gumao, at sa Philforce. Yes, Lord, and again sa San Isidro, O Lord, under Pastor Eddie, O Lord Jesus. Hallelujah. Lahat ng aming mga ministry, O Lord, ng aming inyong pinagkakaloob ko para sa aming, O Lord, ng aming gawain. Nawa, meron kami na pagmamahal, unity, ang aming mga ginagawa dito sa loob ng churches namin, O Lord. Ay sa inyo lahat kami sumasamba lahat ng mga ito, O Lord, at hindi sa mga tao lamang, O Lord Jesus. Para kami ay maging maayos ang bahay ng bahay, O Lord Jesus. Hallelujah. At hindi lahat ng aming mga ministry, O Lord Jesus, kundi sa aming leaders and workers, Lord. Ganyan din po, O Lord, na i-bless po ang aming worship team, O Lord, na iyong binibigay tuwing sa aming Sunday service, O Lord Jesus. I-bless you po sila, O Lord Jesus. Hallelujah. At sa aming main church din po, O Lord, bless you po na pinapangasuwaan ang aming Bishop Chico Sanchez sa kanyang bahay, sa congregation, O Lord. Ganun din ang kanyang leaders and workers. Yes, Lord. Pagkaluan niyo po ang magbababa ngayon ng Word of God, ang aming Pastor Fernando, O Lord Jesus. Bigyan niyo po siya ng knowledge and wisdom, O Lord. At bibigay din para sa atin, O Lord Jesus. Hallelujah. Ang inyong mga salita para ito sa pamuhay namin, O Lord Jesus, sa aming pang-araw-araw. Ganun din po ang aming Pastor LB, na siya ang aming head pastor na humawak sa amin dito sa Marilao, O Lord Jesus. Lahat po kami, O Lord, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo, O Lord, at binabalik namin po sa inyo ang matamis na pangalan sa Jesus. Amen.
Can we close our eyes as we feel the presence of the Holy Spirit in this place? Hallelujah. Because God is here right now. He is here in the midst of us. Hallelujah.
Alala ko ulit yung Nehemiah 3, Nehemiah 9 pa, the Israelites, nakinig ng word of God sa kainitan ng araw, 6 hours. Ayun, ako may aircon pa. Amen? Komportable. Sabi ko na sa 2 Timothy 3:1, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw. Kaya, para pagkakabasan sa ng Diyos ay tumigil na langit. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong pag-ibig at pagmahal namin o Diyos. Pinupuin natin kayo, dinadakila, dahil karapat-dapat kayong purihin, O God, dahil mahal na mahalin kami o Diyos. Salamat naman ng maraming narito kami ulit upang sambahin ka sa Espiritu at Katotohanan. At ito lamang po aming dadakilahin. At ang sinabi ng John 12:32, if you were lifted up on the earth, you will grow all in your feet. Maging sa John 3:30, you must increase and we must increase. Salamat, yan dahil po ang bawat puso ng bawat isa, God, at gawin niyo po matabang lupa ang mga puso upang salita mo yung matalim ng malalim, muka, musgo at lumago sa aming mga buhay sa tulong po ng Balay Espiritu sa ikararangan lamang ng aming mga nasa langit. Ngayon pa lang, Panginoon, tatapuyin niyo na po ang pangailangan po ng bawat individual. At sinabi mo sa Zechariah 14:17, no worship, no rain. Kami po ay narito upang sambahin ka. Sa ipong lahat ng papuri, luwalhati karangalan. Dalangin kami lamang po sa pangalan ng first time natin sabi ng Amen. Yes, ay kayo mga kawalan muli. Magandang umaga at pinagpalang umaga at pinagpalang araw po ng manalambahan. Amen? Sa Genesis 2:3, sabi ron, ang araw ng pamahinga ay di pangkaraniwang araw. Kaya yan importansya yung araw po ng pananambahan. Yan. Nasabi ni Sir Risa, hanapin. Kaya pala si Sir Amor. Siya nahanap sa akin. Saan na si Sir Amor? Wala sa report. Yan ang beauty. Amen. Magpakata si Lord. Diba? Hinahanap natin eh. Diba? Yung mga kasama. Kaya maganda yung topic natin ngayon eh. Sabi rito, ang title natin, maging handa sa huling kapanahonan. Kung ako'y na-born again, 25 years old pa lang po ako, tinuturo na po yung huling kapanahonan. No? Ang tanong, titigil ba tayo? Di ba tayo mananalig? Amen, malalaman po natin. So, 2 Timothy 3:1, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw. Yung second coming po, sinasabi dyan, second coming po ng ating Panginoong Jesus, nagtiyak po na mangyayari bago ganap. Yan po yung nakasulat sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 up to verse 17. Sa 1 Timothy 4:1, sabi ito, malinaw ang sinasabi ng banal na Espiritu na sa mga huling araw yan, tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga Espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Ito yung mga ganap sa mga huling araw. Pero paalala ko lang po, Ephesians 6:12, we wrestle not against flesh and blood. Hindi natin kawayan sino man dito. Kahit mga kapitbahay natin, hello, mag-aral ka, mag-gagawa. At trabaho, hindi natin sila kaaway. Ngunit yung Espiritu, no? Kailangan tayo mag-discern ng Spirit. Verse 12. So yung point natin, maraming magtuturo, manlilinlang na gagamitin ng kaaway. No? Kaya dapat lagi tayo handa sa mauling kapanawan po sa panahon po natin ngayon. 1 Timothy 4:2, ang mga aral na ito'y itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Nakita niyo sa Facebook ngayon, wala parang yung tuturo. Isang kakakit yung mga sinasabi, budol ka din. Pero God ito God, yung mga awal ng mananampalataya, itinutuloy po sila. Yung pandaraya, yung malililang ng away. Saan ang tao nagpapagamit? No? Sa away. Dapat alam po natin bilang mga anak ng Diyos. Sa 2 Timothy 4:1, inaaparasan ito sa presensya ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at mga patay at muling babalik. No? Talagang mayroong muling pagbabalik ang ating Panginoon Jesus. Bago siya umakyat, sabi ron, kung paano siya umakyat, ganun po ang kanyang pagbabalik makikita. Pero lagi ko nasabihin, ngayon po, lagi kong viral, lagi po itong natin narinig sa Facebook, no? Ang pwedeng maganap. Kung simpleng mangyari, anytime, any moment, yung rapture of the church, pagdakit, kung sa mga tunay na mananampalataya, tunay na patubos kay Jesus Christ. Hindi daw pwedeng
anytime, any moment na pwedeng maganap at mangyari. Hello? Kaya huwag tayo tutulog-tulog. Dapat lagi tayo handa. Kasi mga tanda, nandiyan na po yan. Alala ko yung sabi ng Matthew 24 verse 10, sabi ng Turo, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. At sabi roon, ipapahuli nila at kapuputan ng kapwa nila, mananampalataya. Doon, dapat ko yung panalo yun, pati yung kapwa mananampalataya, tatry doon na. Ito nga naman clear, di ba? Nakita yung mga masamang loob, mayroon na akong parang pera. Nakakaon sila lang, hindi ko ba? Eh, dami yung panahon, yung mga kapwa mananampalataya, no? Kapuputan yung kapwa mananampalataya, ipahuli mo. Ito yung mga dating na panahon. Sabi na 2 Timothy 4:8, sapagkat darating ang panahon na ayaw na makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, aharap sila ng mga guro magtuturo lamang ng gusto nilang makinig para masunod nila ang kanilang gaya. Yan. Sabihin, yung mga Kristiyano, selective lang ang kanilang gusto makinig. Pagkapapabor, sa kanilang ginagawa, tatanggapin nila. Kapag hindi nila papabor, i-ignore nila, papaliwalay. Hello? Dapat pagbuntog ka, wala tayong pinapaliwala. Amen? Sinasabi ng Santiago chapter 1 verse 21, tanggapin ninyo ang salita ng Diyos ng may kapakumbabaan. Word of God po yan eh. Hindi ko salita ni Pastor yan o ni Iman. Word of God. So, sa uling kapanahon na, ganun po ang mangyayari. Selective yung ibang mga mananampalataya. Kapag papabor, okay lang, tanggapin, tuwa, puri kay Lord, pagka-against na, kung sa kanilang maling gawin, na ayon sa Bible, ignore na babaliwan. Yun po yung mga idadasa ko nagtuturo ngayon. Kaya kailangan, medyo handa tayo, nakita tayo. Amen? Nasa 2000 pa lang tayo. Sa 2 po, hindi na nila pakinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. Isang ganyan po, isang gawa-gawa lang ng tao, napapaniwala na tayo. Hindi na nila pakinggan ang katotohanan. Iba yung katotohanan. Yung word of God po yun. Kasi sabi ng John 17:17, sanctify them by your word, because your word is truth. Dahil ang salita mo ay katotohanan. Kaya nga po tayo narito, hindi po ba? Dahil sa, kasabay natin si Lord at mag-aaral ng salita ni Lord. Amen? Brother Christopher, Chapter 13, di ba? Budas natin yan, di ba? Paalalanan kayo araw-araw ng salita ni Lord upang huwag tayo madaya ng kasalanan na magpapatigas sa ating puso. Kaya merong babala, Efeso 4:7 don't make the devil any room. Huwag mong bibigyan ng buwang. Nabigyan mo pang yan at bibigyan mo ulit ng buwang, delikado na yun. Amen? Alala ko lang tuloy yung Hosea 4:6. Sabi ng Hosea 4:6, my people perishing because of lack of knowledge. Napapahamak ang aking bayan, ang aking mahanap. Dahil sa kulang ng kaalaman ng salita ng Diyos. Dapat mahanap tayo sa salita ng Lord. Amen? May sa baby, ba? Sa baby, mahanap sa boto. Yan, ang sabi ng 1 John 5:19, bakit tayo lang dapat maging handa sa uling kapanaw na? Ang sabi ng 1 John 5:19, ang mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan nino ni Satanas. Ibig sabihin, kahit sa lugar ka mapunta, andun din siya. Nasa tahanan ka, nandun din siya. Nasa eskwela ka, nasa trabaho ka, nandun din po siya. Hello? O sabi nga ng John 10:10, the thief cometh but to steal, to kill, and to destroy. Ang trabaho ni Satanas ay magwasa, umatay, at manira. Hello? First Peter 5:8, alam natin yan. The devil is like a roaring lion, he is looking for someone to devour. Kasi ang tigil, hindi siya napapagod. Bakit kaya siya hindi napapagod?
Naghahanap po siya ng kadamay. Hello? Kaya sa mga huling araw, sa panahon dapat lagi tayong handa. Yan. Tapos na po ang ating introduction. Mga higit na dapat gawin sa huling kapanahonan. Sabi, meron pa tayong dapat gawin sa mga huling kapanahonan. Tatlo lang po ito. No? Sabi ito sa una, yan. Maging handa sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ang tanong, ang pangangaral ba ng salita ng Diyos, para kay pastor lang po ba? No, amen. Sinasabi lahat. Jesus, David, tignan nyo. Oh, ilan taon ka na si David? Ha? Ilan taon ka na? Tinailan ako? Oh, 79. 29, no? Alam niyo yung sagot. Lahat daw. Yes, si David sa 79, nangangaral sa ng Word of God. Hello, si David, ha? Yan. Hindi na sa pastor. In pulpit siguro, mga pastor. Pero in general, dapat tayo lahat ay marunong mangaral ng salita. Siyempre dapat. Kasi may makakapilo kayo ng pang mananampalataya eh. Kaya basahin pa nananampalataya. Mali magkaroon kayong diskusyon. Hello? Kaya dapat maging handa sa pangaral ng salita. Kaya magbuwan po ako eh. So, nasa kumpanya eh. Pagbuwan ako Kristiyano eh. Alam mo, talaga nung nababaw na kayo na talagang lagi magbabasa ng Bible at lagi makikinig ng mga preaching. Eh, mga bossing ko pala, hindi mo sinabi born again. So, tinutuligsa po tayo. Ibig sabihin ko, wala kang bang pinapagsalan kundi word of God. Yan. So, alam na, dapat tayo lahat ay maging handa sa pangangaral ng salita. Hindi lamang sila Pastor Elvis, Pastor Fernan, Pastor Rachel, lahat po tayo. Hello? Pastor Rachel, hello. Yan. Lahat po tayo, amen? Lahat tayo masunod. Sabi sa 2 Timothy 4:2, dito po natin gawin yung ating 3 puntos. Sabi dito sa una, maging handa ka sa pangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Preach the word in season and out of season. Amen? Bisan na, release ako ng bakot namin sa likod, wawalis ako. Biglang may dalawang ibibita ako. Hindi na ba makausap? No? So sa mga tuloy, nakipag-discussion po tayo sa tungkol po sa Word of God. Di ba lang pakay nila na tayo makakuha? No? Pero, God be the glory, no? Wala tayong ibang binanggit kundi ang salita, pero higit sa lahat, number 1 yung kaligtasan. So, lagi sinasabi ang pinaka-importanting doktrina sa lahat ng doktrina ay doctrine of salvation, kaligtasan. Yan po dapat bawat isa sa atin. Dapat hindi na tayo naliligaw. Dapat firm tayo, alam natin ipaliwanag. Dapat alam natin na, sabihin, hindi tayo naguguluhan kahit ano iba ito sa atin. Kung kausap ko, ano nung binabato sa akin eh. Pinapalit ko sila sa kaligtasan. Hello? Kapag ka sa kaligtasan, hindi na kayo nagkaintindihan, hindi na kayo nagkawalan. Huwag ka tayo pumunta sa ibang doktrina. Hello? Malinaw naman ang John 14:6, di ba? Ako ang daan, ang buhay, katotoo, wala makapunta sa ama, maliban sa ating Panginoong Jesus. Ask for prayer, walang pangalan, ibinigay sa sigo ng langit, na sapat ikaligtas ng mga tao, maliban sa pangalan, Jesus. Efeso 2:9, sa biyaya tayo naligtas, sa balita ng pananampalataya kay Jesus Christ, dito sa ating mabuting gawa para walang sinuman ang malaki. Kaya sabi ng Isaiah 6:4, ang mabuti natin gawa ay launin, basahan lamang sa Kanya. Pero hindi na ako lang, hindi tayo gagawa ng mabuti. After tayo maligtas, gawin mo na ang lahat ng kabutihan. Lahat ng sinasabi ng Biblia, gawin mo na. Sabi ng Matthew 5:17, hindi ako maparito para ikaw walang bisa ang lahat ng kasulatan. Bagkus, ipatupad. At walang dapat tanggalin, pati tudlit. Hello? Pag tayo sumaligtas, gawin mo lang lahat. Hindi para maligtas, kung di tayo ay ligtas na yan. Alam niyo ba? Dapat alam niyo yung pagkakasa. Kasi para pagka kayo nakausap na iba, hindi kayo liligaw, hindi kayo matataranta. Kaya niyo paliwanag. Kung gospel ka lang, dapat dyan kayo firm. Kung kaligtasan. Amen? Diyan lang ko naman ang battle eh. No? Ibigay din dyan yung osas. Once you save, always save. No? Ang ibabot ay pure grace. Tama na yung grace. Walang problema sa grace.
Kaya lang lagi sinasabi yung grace, sinasamantala. No? Inaabuso. Once you save, always save. Okay, hindi naligtas ka, salita pa natin. Hindi mo nang gawin kahit anong gusto nyo gawin. Hello? Eh, sabi nga ng Galatians 1:6 eh, bakit kayo talinyong tumalikod sa magandang balita? Hello? Tumalikod. Sabihin na wala na kayong kaligtasan. Ayaw niya na magsimba. Ayaw niya ng Bible study. Ayaw niya ng manalangin. Gusto niya doon sa kamundo. Alam ko rin sinabi ng 2 Timothy 4:10. Sabi ni Apostol Pablo kay Dimas, Dimas, kasakasama ni Pablo. Iniwanan na ako ni Dimas kasi mas minaan niya ang mga bagay na nasa mundo. Hello? Si Dimas, si Pablo, napakatindi. Kasakasama niya, pero umiwalay pa. Hello? Bakit? Ibig sabihin niya tayong free will. No? Yun yung pwede magsasalita sa atin yung free will. Amen? Pinayaan ni Pablo. Eh, gusto yung matayin na sa mundo eh. Ano lesson? Amen? Naintindihan mo ba natin? So, dapat lagi tayo maging handa sa pangaral ng salita ng Diyos. So, 2 Timothy 4:5. Ngunit ikaw, maging mapagpigil ka sa lahat ng oras, magnis ka sa mga paghirap, gawin mo ang tungkulin mo bilang ano? Tagapangaral ng magandang balita at tuparin mo ang mga tungkulin mo bilang lingkod. Hello? Kita na naman po natin ito, magandang balita. Di ba? Sabi, gawin mo ang tungkulin bilang tagapangaral ng magandang balita. Siyempre, magandang balita. Ano na po natin magandang balita? Mabuting balita, ebanghelyo, sa English, gospel, sa ibang English, good news. Ano po yung magandang balita? Kaligtasan sa magitan ng mananampalataya kay Jesus Christ. Yan. Dapat tagapagpalain firm. Yan po, so, maging bilang tagapangaral ng magandang balita. Sabihin lahat tayo, pangaral ng magandang balita. Kasi napakamaliit ng kaligtasan eh. Ito, lagi ko nasasabihin ito, si Sir Angie, Market 36, di ba? Ano mapapala ng isang tao? Tanman niya ang bumiyaman, di ba? Ng buong mundo, kung mapapahapon naman ang kanyang beses sa kanya. Amen? Kaya pinabagay natin yung mga magandang balita eh. Wala sa estado ng buhay yan. No? Wala sa titulo. Bawat tao kailangan makarinig ng gospel. Kasi ayaw nila na mapahamak ang sinuman. Diba? Sabi na sa 2 Peter 3:9, not wanting anyone to perish, but all must come to repentance. Oh, dapat nagsisisi tayo. Amen? Sabi pa, tuparin mo ang mga tungkulin mo bilang lingkod ng Diyos. Ano tungkulin mo natin bilang lingkod ng Diyos? Ipalaganap ang magandang balita. Ipalaganap ang salita ni Lord. Amen? Isang may nagpapay sa akin, Pastor, marunong na ako yung mag-share ng Word of God. Word of God na sinishare ko ngayon. At binabalik-balikan ako. Ang magandang doon sa service ko. Hello? Bakit ka Word of God ang sinishare niyo? Amen? Babalikan kasi nakatapos siya ng kaging-awaan. Naalala ko lang po yung isang, di ba, acronym ng pastor? Pastor. Dati, ang ngayon na nakikita sa Facebook, yung letter P na sinasabi, acronym ng pastor. Letter P, pray for pastor. Diba? Tama po yun. Pero may naunang po doon, nag-pray. Unang po doon, sabi, protect your pastor. Ako po, bira po mag-comment. Hindi ako mag-comment, bira kahit sa birthday. Diba? Nalike lang ako, minsan, sa PC lang, hindi magbabate. Pero, tawag dito, yung protect your pastor, hindi ba po yun? Nag-comment ako, protect the word of God. Hello? Nag-comment ako, hindi ako kung gawin yun. Sa Facebook ko yun. Protect, hindi protect the pastor. Eh, kung malinig pastor ko, protektahan mo ba? Hello? Protect the word of God, what the Bible says. Kung ano sasabihin ng word of God, yun. Yung ating panindigan. Yun ang ating ipapangaral. Hello? Yan. So, ay, pinagtanap, pray, hindi na protect your pastor. So, naiba.
Lord to God, not to me, di po ha? Mali po yung protect your pastor eh. Eh, mali na yung ginagawa ng pastor natin. No? Si pastor, mali na. No? Protect pa ba natin? Tutuwid natin. Ay, malalaman mo natin yan. Colossians 4:6, kung makipag-usap kayo sa kanila, gumamit kayo ng mga kawili-wili salita para makinig sila sa inyo at dapat alam nyo kung paano sumagot sa tanong ng bawat isa. Hello? Yan, naka-encounter na kayo yan. Lahat po tayo. No? May magtatanong. Dapat nasasagot daw po natin at gumamit tayo ng kawili-wiling salita. Ano yung mga kawili-wiling salita? Word of God pa rin po. Amen? Basta word of God ang sasabihin mo, dapat tama lang ang interpretation, tama paliwanag, dapat papanahon, no? Naangkot. Yun, pagka ganun, mabibili raw sa atin yung ating kausap. Maaaring siya ay maakay natin. Hindi yung tayo maakay. Hello? Tama po ba? Kasi ligtas tayo eh. Amen? Palapalan natin siguro. Kung tayo ligtas tayo, kaya natin ligtasan. Yan, dapat yan tayo firm. Yan lagi kong sinasabi sa bawat sa atin. Basta yung gospel, alam natin ipaliwanag, hindi na tayo matitinag, alam natin yung pasikot-sikot, kung ano man ang sabi sa atin, hindi tayo mabubola, hindi tayo malalasin, hindi tayo madadaya. Kasi napakamahalaga na gospel na ipapadala na i-share po natin. Alam natin Great Commission, Matthew 28, 19, 20, ba? Ang sabi ron, go, make disciples, go ye to all nations, make disciples, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them all that I commanded to you. And do not be afraid. I will be with you until the end of the age. Hello? Huwag tayo matakot na ipangaral ng ibang ngayon. Ang salita ni Lord. At ang Diyos ay sumasa atin. Sasama na tayo. Amen? 2 Timothy 4:13, habang wala pa ko yan, gamitin mo ang panahon mo sa pagpapasa ng kasulatan sa mga tao, sa panangaral at pagtuturo. Yan, para sa atin lahat yan, hindi lang kay pastor. May sinabi si Sir Berna, yung tungkol sa mga aral na, kilala tayo mga aral yun. Dapat tayo yung mga Kristyano, dapat aralin yung buong Biblia, pati mga komentary, mga sinasabi doon, makita yung bayon. At hindi po nun, di po ba? Dapat bilang mga Kristiyano, aralin doon po. Kasi yung sulat niya si Spurgeon, ilang beses niya nang paulit-ulit nabasa ang buong Bible. Kung saan po tayo, nabasa po natin yung buong Bible, sikapin po natin. Dapat magkaroon tayo ng standard pattern kung paano natin siya mababasa from Revelation, Genesis to Revelation. Ako may pattern po kung paano binabasa. Dapat may pattern po tayo para mabasa natin yung Genesis to Revelation. Amen? Kung sa'yo po kayo, ano ba hilig ninyo? Yung hindi nyo kinakuha mali na sa Word of God. Meron. Mr. Alice, sa pananay eh. May professional natin. Sino, gumugugol tayo ng oras dyan. Kung anong profession natin. Meron, di ba? Gumugol tayo sa panahon sa Word of God. Ito sabi nga, habang wala pa ako yan, gamitin mo ang panahon mo sa pagbabasa ng kasulatan. Hello? Kung ako nag-deliver, na pera, lahat, Metro Manila, probinsya, bumili akong Bible, yung maliit na Bible. Lagi po nakasubmit yun sa aking 6 packet. Pag nasa laptop mo, nasa akin, nagbabasa po ako. Hello? Amen? Saan ko basa ng Bible? Hello? Dapat din po tayo. Meron? Sabi, gamitin mo ang panahon mo sa pagbabasa ng kasulatan sa mga tao sa pangaral at tuturo. Hindi lang mga Kristiyan, walang propet. Sayaw sa gusto natin, magtuturo ka, magbabahagi ka, may tungkulin ka sa Panginoon. 1 Peter 3:15, alalahanin nyo na si Kristo ang dapat inyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sino man, magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa nila. Ano pag-asa natin? Buhay na walang gan. Magandang balita. Kung paano po yan papasok. Kasi yan naman po yung pinakamalaga eh. Filipos 1:16. Ito, magandang po ito. Nangangarap sila dahil sa
pagmamahal. Yan. Dapat tayo mga nangaral, dapat laging may pagmamahal ng ating pangalan. So, sabi ng 1 Corinthians 6:14, do it all with love. Gawin nyo lahat ng may pag-ibig. Kaya sesera, di ba sa palit abon? Kahit na may kawayan, di ba? Kasi may pag-ibig, may pagmamahal ng bawat isa. No, may tayo kanina, ng ating worship leader, mag-ikutan tayo. Para may padama natin yung pag-ibig at pagmamahal natin sa isa't isa, bilang mga anak ni Lord. Amen? Kahit sa pamilya natin, sa rin pamilya, biological family, di ba? Ay papakita natin pagmamahal. Lalo na sa kapwa mananampalataya. Yan, no? At alam nilang nila po dito ng Diyos para, ano na sabi? Para ipagtanggol ang magandang balita. At ang ulit sa atin, kaya na ba natin ipagtanggol ang magandang balita? Siyempre yan. Kaya na ba? Jessica. Siyempre yan. Ipagtanggol ang magandang balita. Diba, kilala si Pablo sa 2 Corinthians 2. Wala akong ibang ipapangalan, kundi si Kristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Ano dinadala niya sa atin? Magandang balita, kaligtasan. Para ipagtanggol ang magandang balita. Kaya siya sa punta si Pablo para ipagtanggol ang magandang balita. Ganun din po sa atin. Kung saan ka pumarong pumunta, hindi ka sa probinsya ninyo. Sino ba talagang hindi umuwi sa probinsya nila? No? Kung umuwi kayo, may makakasayon. Yung maliit na Bible, lagi po nakasubmit yun sa aking 6 packet. Pag nasa laptop mo, nasa akin, nagbabasa po ko. Hello? Amen? Saan po basa ng Bible? Hello? Dapat din po tayo. Amen? Sabi, gamitin mo ang panahon mo sa pagbabasa ng kasulatan sa mga tao sa pangaral at tuturo. Hindi lang mga Kristiyan, walang protect. Sayo sa gusto natin, magtuturo ka, magbabahagi ka, may tungkulin ka sa Panginoon. Verse Peter 3:15, alalahanin nyo na si Kristo ang dapat inyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sino man, magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa nila. Ano pag-asa natin? Buhay na walang gan. Magandang balita, kung paano po yan papasok. Kasi yan naman po yung pinakamalaga Pilipos 1:16, ito magandang dito. Nangangaral sila dahil sa pagmamahal. Dapat tayo mga nangangaral, dapat laging may pagmamahal ng ating pangalan. So, sabi ng 1 Corinthians 6:14, do it all with love. Gawin nyo lahat ng may pag-ibig. Kaya sesera, di ba sa palit abon? Kahit na may kawayan, di ba? Kasi may pag-ibig, may pagmamahal ng bawat isa. No, may tayo kanina, ng ating worship leader, mag-ikutan tayo. Para may padama natin yung pag-ibig at pagmamahal natin sa isa't isa, bilang mga anak ni Lord. Amen? Kahit sa pamilya natin, sa rin pamilya, biological family, di ba? Ay papakita natin pagmamahal. Lalo na sa kapwa mananampalataya. Yan, no? At alam nilang nila po dito ng Diyos para, ano na sabi? Para ipagtanggol ang magandang balita. At ang ulit sa atin, kaya na ba natin ipagtanggol ang magandang balita? Siyempre yan. Kaya na ba? Jessica. Siyempre yan. Ipagtanggol ang magandang balita. Diba, kilala si Pablo sa 2 Corinthians 2. Wala akong ibang ipapangalan, kundi si Kristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Ano dinadala niya sa atin? Magandang balita, kaligtasan. Para ipagtanggol ang magandang balita. Kaya siya sa punta si Pablo para ipagtanggol ang magandang balita. Ganun din po sa atin. Kung saan ka pumarong pumunta, hindi ka sa probinsya ninyo. Sino ba talagang hindi umuwi sa probinsya nila? No? Kung umuwi kayo, may makakasalaw mo kayo. Ano? Kaya ba na? Walang pamasahe ko. God will provide. Malayo sa amin. So, God will provide. Happy na, linas pa tayo din sa bebe.
But my God will supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Ang Diyos Ama, provide. Sa akin, nagpamasahe si Lord. Yan, sabi ko naman. Wala pa natin sila. Amen? Yan. So, ang mula ito, dapat kaya natin ipagtanggol ang magandang balita. Ano gusto sana? Sino kaya magtanggol ang magandang balita? Amen! Yan lang naman, yung basta dyan. Pero kayo, klaro kayo dyan. Hindi na kayo may kukupo. Problema kayo, Lord. May dito na. Respetuhan lang yan eh. May iba tayo dito na, respetuhan lang yan. Ang mahalaga yung magandang balita, yung kaligtasan. Hindi na tayo nalilito. Hindi na tayo nagigimban. Hello? Kahit saan mang paigin yung sabihin sa atin, firm ka. Si Jesus ang kaligtasan. Amen? Sabi ko naman, di ba? So, ay napagantad ba? Ipagtanggol ang magandang balita. Pangalawa, ituwid ang nasa maling gawain. Yan, pangalawa. 2 Timothy 4:2, na maging handa ka sa pangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ilantad mo ang mga maling aral, pagsabihan ng mga tao sa mga maling nilang gawain. Sabihin, David. Pangalawa, ituwid ang nasa maling gawain. Tama ng buhay, di ba? Kahit na sa ating pamilya, mga magulang. Kapag kang mali, ituloy natin natin mga anak. Yan, yes. Ang ating worship leader kanina, di ba? So, dapat kaya natin ituwid. No? Sabi, ilantad na yan. Hindi, di ba? Ilantad. Ibulgar. Napaka-baksit, di po ba? Ang sabi ng 2 Timothy 1:13, ituro mo ang tamang aral na natutunan mo sa akin ng may pananampalataya at may pag-ibig na naman. Dahil ito ang karapat-dapat gawin ng mga nakay. Sino mga nakay Kristo para sa tunay? Amen. Yan. Dapat nagtutuloy tayo. Maging natin, ako sabi nga, kung tayo, sino tagal naman ng palataya? 5 years above. Alam mo, hindi na tayo tuloy eh. Palabasa tayo ng Biblia eh. Di ba? Mababasa natin sa Biblia, tama sa kamali eh. Liban na lang, kung meron tayo kapag na nalalayo, nalamig na, tuloy natin. Yung sa sarili natin, alam natin ang word of God, Ephesians 5:6, diba? Sa ng Diyos ay inalagtulag sa tubig. Diba? Parang nalilinis tayo. Umisik-isik lang. Huwag hindi rin malinis. Pero pag naligo ka, nagbabat ka sa word of God, hello, kumusta kaya ang mga ang natin pakiramdam? Magaan. Well, sure, it's not very na. Wala pa ka na. Parang yung sinabi sa Psalms chapter 1, verse 23, no? Gulayin mo ang salita ng Lord. Sabi, mapalad ang mga nagbubulay ng salita ng Lord araw at gabi. Magiging katulad sila ng alamang nakatanim sa tubig, sa tabi ng tubig, no? Ilog. Kasi dinadaanan ng tubig. Ang kanilang mga tao ay magiging ulkihan at lagi sa lima. Oo. Ganun po yung nagbawabat kayo sa matulad. Lagi tayong nagbubulay. No? Kaya nga, it's the word in season and out of season. Yung paborito natin sa mga chapter, mali. Amen? Hebrews 12:11, sa maikling panahon, dinidisiplin tayo ng mga ama natin dito sa lupa ayon sa inakala nilang mabuti. Ngunit ang pagdisiplina ng Diyos ay laging para sa ikabubuti natin upang maging banal tayo gaya niya. Yan, no? Dapat sasabihin ko ito mamaya sa Green Falls. Pero habog ko lang na kaya lang si Noah. Nagano siya ng barko. Ilang taon kaya tapos yun? Meron ba yung ilang taon na tapos? Ha? 100 years daw, yung pag-ano ng pagsarang yung barko, tama ba? Palagyan 20 years na lang. Tinutulig siya, di mo ba? Anong ginagawa mo? Napakainit, magawa ka ng barko. Nakakarasan lang sa dati, tinutulig siya yung mga wala sa Panginoon, wala sa pananampalataya. Kinukutsa siya, inuusik siya. Hello? Humigil pa si Noah? Tinapos niya yung barko. Ilang ba naligtas ng panahon na yun? Nung lumubog ang buong mundo?
Ilan ang naligtas? 8. 8 lang, di ba? Pero sa akin, majority win. No? Ano kasabihin mga Kristyano? The word of God win. Hello? Alam ko ang sino? The word of God win. Ang salita ng Diyos, ang siyang mananaig. Inaalala niya ang salita ng Panginoon eh. Magsisi na kayo, ano yung mga kasalanan? Ang balik na kayo sa Panginoon. Pinagtatawanan siya. Diba? Sabi ng 2 Timothy 3, those who want a godly life must be persecuted. Lahat na nagnanais ng banal na Diyos sa pamumuhay ay usigin. Ang tanong, gusto mong usigin ka o taga-usig? Usigin. Dahil sa banal na pamumuhay, maka Diyos sa pamumuhay, hindi sa balutod na pamumuhay, hindi sa likong pamumuhay. Hello? Amen? Ang salita ng Diyos ang dapat manayin. The word of God stand firm. Yan. Diba? Ilang taon nun? Ilang taon na yan? Ganun ginagawa kay Noah. Pero hindi siya naligawi. No? Tuloy-tuloy na siya sa paggawa ng barko. At the end of the day, napahamak po yung umukod siya kay Noah. Umukod siya sa Word of God. Hindi lang kay Noah, Word of God. Kasi pinapangalan ni Noah, Word of God eh. Amen? April 11, habang dinidisita tayo, hindi tayo natutuwa, kundi nasasaktan. Ngunit ang ibubunga naman nito sa bandang huli ay mapayapa at matuwid na pamumuhay. Tama lang po ba? Tama lang po, di ba? Ang ibubunga nito sa atin ay matuwid at maayos na pamumuhay. 2 Timothy 3:6, lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Kaya dapat maging uhaw. Sabihin natin ang Word of God. Huwag tayo titigil. Amen? Kasi si Tanas di titigil eh. Pero kung di ka rin tumitigil, wala siyang magagawa. Hello? No? Para tayo natutuwid, naayos ang ating buhay. Alala ko yung sinabi na kailangan para naging favorite verse naman yung Psalms 103 verse 14. Sabi ng Panginoon doon, nauunawan daw niya tayong mga tao dahil nilikha tayo mula sa anak mo. Pero huwag natin abusuin yung word na yun. Sabi, nauunawan tayo. Walang perfecto. Lagi na sinasabi yan, no? Pero sabi nga, nauunawan naman tayo. Pero, andyan yung word of God na para yan yung maging gabay natin. Yan yung maging ating pamaraan ng ating pamumuhay. Yan po yung ating standard. Amen? Minsan sa politiko natin, ayaw yung pumasok sa politiko. Mahirap daw. Pero dapat na tayo manalo sa pulisan sa pamahalaan eh. Diba? Proverbs 29 verse 2, if the righteous are on the authority, the people rejoices. Kaya manalangin tayo ng maraming Kristiyano na napalaw din na mag-risa ng Lord ng maraming Kristiyano na kumalaw sa politika. Diba? Nandiyan sila Brother Eddie, Joel Villanueva. Pag-pray mo natin sila na matagdagan pa. Sa kaanak ng ating bayan, diba? Sabi ng Proverbs 4:34, righteousness exalt a nation, but sin is a reproach to any people. Walang iyon niya sa ating pamilya kung righteous ang pag-uwi ng bawat pamilya, ng bawat individual. Iyahanap tayo ni righteousness. Sama ko righteousness, ang katwiran, ang pagbuhay. So, word of God, wala na po iba. Galatians 6:1. Hindi, pero planes, kita po natin yan. O, Hebrew 13, hanggang pala, Brother, James Mapendo, sinabi ko na kanina, di ba? Proverbs 27 verse 5. Open rebuke is better than secret love. Diba pag mahal mo isang tao, tutuloy mo. Kaya lang may pag-ibig. May dalawa kasing klase ng criticism eh. Constructive at saka destructive. Dapat lulugan tayo sa constructive criticism. At pagkaraman naman natin, kung may pag-ibig yung pagtutuloy sa atin ng ating kapatid, o sino man, amen? Ang ating kapamilya. So ito tayo lalagay sa constructive. So ay lagi may pag-ibig. Ang sabi ng Jude chapter 1 verse 20, tulungan niyo ang mga nag-aalilangan. Sino pa rin yung nag-aalilangan sa kaligtasan niya? Pero pa ba? Lahat pa tayo, pero na, alam ko tayong ligtas na? Yan. Kaya sabi ng verse 20 niya sa Jude, no?
tulungan niyo ang mga nag-aalinlangan sa kanilang pananampalataya sa mga kaltaran. Sa verse 23, snatch them from fire. Tayo lahat may profession. At tayo may profession. Sino yung mga graduate, di ba? Ano pa ang mga profession mo? Di ba? Pinakatulad mo yan. Wala sa negosyo. May pamarayan para paano mo ako dali, para lumago. Isang engineer, siyempre nagtutulog sa engineer. Sa pananay, sa college, di ba? Sa pamarang, paano niya mapapatibay, maganda. Diba? Dapat lagi tayo sa pulido. Amen? Dapat din po sa pananampalataya natin gano'n. Pinapatatag natin yung pundasyon ng aming pananampalataya. Sir Bea, ako siya. Pero lang sa Sister Bea, matatagin natin yung ating pundasyon ng ating pananampalataya. Yan po kailangan natin sa bawat panahon. Kahit na hindi yung huling araw. Sa bawat araw lang natin dapat matatag tayo, matibay, malakas. Amen? Amen. Diba nalala niyo sabi ng Matthew 7:24? May dalawang lang tayo. Isa sa buhangin, isa sa bato. Mas matibay yung na sa bato. Kaya mas matibay kung putasin natin ay word of God. Yan, 2 Timothy 4:2. Yan ito. At patatagin ang pananampalataya nila sa magitan ng matyagang pagtuturo. Yan. Babalik ko naman po tayo sa Matthew 24:10. Sabi doon, tatalikuran, maraming tatalikod sa mananampalataya. At ipagkakano lang kapwa mananampalataya. Bakit ito matalikod? Kasi hindi pinapatatagang mananampalataya. Ako Lord to God, 25 years old po ako nakakilala, may 60 na ako. 25 years old God. Amen? Kailangan patatagin natin mga ating pananampalataya. Hindi biro-biro po ang kabilang buhay. Amen? Yan, Acts 20:2, paborito po ito. No? Sabi ng Acts 20:2, tinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita, sa Diyos at sa Kanyang salita na sabi, magpapatatag, magpapatibay, magpapalakas ng ating mananampalataya sa Diyos at sa Kanyang salita, hindi pwedeng pag-iwalayin. Baka mapipikal natin sa isa. Hebrew 10:25. Huwag natin, huwag natin pabayaan ang mga pagtitipan natin gaya ng nakagolian ng ilang salip, palakasin natin ang palakasin tayo, kaya pa tayo nagtitipon. Pero ang gusto kong bigyan din dyan yung muli, sapagkat ngayon nalalapit na ang huling araw. Kung sabihin, ang Panginoon Diyos napaka-conservative. No, sa mga huling araw. Di ba? Kung mag-rapture na, sino kaya ang kanyang unang dadagitin? Sino kaya ang unang aangat? May mga dumadalo o hindi dumadalo? So, kung tayong judgment, diba, lumipas sa isang linggo. Masunabi na ba? Masunabi naman na ng prison. Asa SM siya. Ang importante. Okay, asa kung saan man, basta importante. Basta masarable, di ba? Angat din yun. Diba? Ito nagtatanong siya sa kasalanan nyo. Hello? Angat kaya yun? Diba? So, ano sabi, napaka-conservative ng Panginoon. Sa mga huling panahon, hanggang ngayon, huwag natin kalimutan pagdalon, pagtitipon. Panalo dito yung mga 7 a.m., 7 p.m. Amen? 7 a.m., 7 p.m. So, Hebrew 14, sapagkat kasama tayo ni Kristo kung mananatiling matatag ang pananampalataya natin sa Kanya hanggang sa Bawas na lesson, sapagkat kasama tayo ni Kristo kung may kondisyon. Kasama lang natin si Kristo kung kung hindi ka natin matatag, makakasama rin si Kristo. Amen. Kaya napaganda din, mas kailangan if God is with us, who can be against us? Ang Diyos ay panig sa atin, sino makakalaban sa atin? Ibig sabihin, matatag sa pananampalataya, parang tayo, hindi ka mabubuko. Romans 15:54, ito, magandang po ito. Ang lahat ng nakasulat sa kasalanan ng unang panahon ay sunod para turuan tayo sa pagitan ng kasalanan tayo'y magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa. Kasi sa paglalabas tayo ng Bible, at mga karakter doon, kapag kabisado natin, minsan may isip ko pa, sino pa?
Gusto ko lang si Doro eh. Diba? Napakarami tumilig sa kanya noon. Walang nga lang naligtas eh. Diba? Si David, nagkasala ng mga maraming kasalanan. Pero pagdating ng gawa natin 22, sabi doon, pinigisin ng Diyos. No? God's after all is heart. Ito, no? Nagkasala si David, maraming kasalanan. Pero siya, gusto niya. No? Katulad lang sa Diyos, dapat sa Diyos. Amen? Plus, kung yun si 13, sabi, maging listo kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Magpakatatag kayo at makatibay. O, yan, laging binibili, magpakatatag at magpakatibay. Amen? Yan, yan 8:31, anong sabi yan? If you will continue in my word, indeed, you are my disciple. Dapat tuloy-tuloy po ang pag-aaral natin ng salita ng Huwag kayong magsasawa, 7 a.m., 7 p.m. Huwag kayong magsasawa sa pagbabasa ng Biblia. Huwag kayong magsasawa makinig, matin. Amen? John 15, verse 7. Kung ang salita ko ay suma sa inyo, ako na isa sa inyo, at ilingin nyo ano man ang ibig ninyo. Ibig sabihin, dapat manatili tayo sa Diyos at sa Kanya para actual leader na ito din po yan. Pero may kondisyon pa. Hilingin mo kung ano ang gusto mo at ibibigay sa iyo sa pangalan ko, sabi ng Panginoon Jesus. Ayun, Psalms 1, nandun dyan ako lang. First Corinthians 15:15, sino lang kalang to? Pastor Matthew. First Corinthians 15:15, alam ko si si ating mahal na Pastor Ed. Ha? Ito Matthew, paborito niya, di ba? Stand firm in the faith, let nothing move us, and give yourself fully to the works of the Lord. And we know that our labor in the Lord will not be in vain. Firm. Sabi, hindi ka nakikilos. Kahit ang bangga sa'yo. Matatag ka, matibay ka. Amen. Go to God. Gusto siya ko yun. Nakasama na sa pagkain. Di ba? Praise the Lord. Palabang ka si Lord. Amen. Dapat involve natin ang sarili natin sa kamagdamain. No? Para mapatibay tayo, mapatag. Diba? Parang laging sulat siya yung baga. Di ba? Pag tinanggal misa. Yung baga. Ano lang mawala ng baga? Yung umiwalay. Pero pag lagi kang involved sa mga gawain ni Lord, no? Lagi kang matatag, firm ka. Hindi ka mahuuna. No? Hindi ka matitina. Conclusion. Maging handa o magbantay. Yan, First Peter 5:8, no? Alam na lang. Sabi ko kanina yan. The devil is like a roaring lion, is looking for someone to devour. Kaya dapat tayo yung laging, ang sabi, humanda. Iskip na po natin yung Lucas 15. Lucas 12:38. Mapalad ang mga liping iyon kung madadatnan sila ng amo nila na handa kahit anong oras, ating gabi man o madaling araw. Diba yan? Pero kung mangyayari sa ating sa kanya. Hello? Yan, sabi ko, mapalad ang mga liping iyon kung madadatnan sila ng amo nila handa kahit anong oras, ating gabi man o madaling araw. Yan, ito na po last verse. Darating din ang panahon na may magtuturo ng kasinungalingan mula mismo sa inyong grupo at ililigaw nila ang mga tagasunod ni Jesus para sila ang yan, no? So, sabihin, wala naman nawagin. No, mismo sa inyong grupo, sabi, mayroong doon dito eh. No, dapat maging alerto yan. Kaya mag-ingat kayo at alalahanin nyo na sa loob ng 3 taon, walang tigil ko kayo, pinalalanan ng araw at gabi ng may pagluma. Kasi magpapaalam na si Pablo eh. Kung sa mga taga-Efeso, kahit wala siya, matatag sila matibay. Kaya naglaan siya ng 3 taon na may pagluluha. No? Para mapatatag, mapatibay. Hindi sabi ni Pablo, ayaw nilang manalan sila kay Pablo. Kasi ayaw siya. Hindi manalan sila sa Diyos at sa Kanyang salita. Amen? Plus to Genesis 13, maging listo kayo at magpapatag sa inyong pananampalataya. Magpakatapang kayo at magpakatibay. Ang dami na yan. Magpakatapang, magpakatibay. Hello? Tayo bibigyan mga kapatid. Hanggang kunin ang ating mga hiram na buhay. Diba? Praise the Lord. To God, all be the glory. Tayo lahat ay tuloy panalangin. Father God, maraming pong salamat sa iyong babala o dapat namin gawin sa mga huling panahon o Diyos. Father God,
tatlo lamang po ito, God, na dapat namin matandaan, God. Maging ganda kami sa pangaral po ng salita. Ituwid namin ang mga mali, O God. So, ipangaral namin po ng tama na sinasabi ng Biblia. At pangatlo, Lord, patatalin mo kami lahat sa aming pananampalataya. Kaya sabi nga ng 2 Corinthians 4, is not our might or our power, but by your Holy Spirit. Holy Spirit, ikaw na po ang maghari sa bawat isa sa amin upang laging tumatag, tumibay ang aming pananampalataya hanggang kami nasa mundong ito, hanggang kunin mo ang aming mga hirap na buhay. Salamat, Ama, ng maraming sa iyong lahat ng papuri, luwalhati karangalan o aming dalangin, tangilawan po sa matamis, sa matamis at wala kapatay na pangalan ng aming Panginoon Jesus, tayo po natin sabi ng Amen. God po, the glory of God is Lord. Ay sikarang sa mga sa boyfriend ng ating brother Roland. Amen. Hallelujah. Chapter 9, verse 7. Sabi po dito, magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Amen. Dito po sa talatang ito, hindi po binanggit po dito yung 10%. Pero ang nais po na ipahayag po dito, yung 10% po, pwede po natin ibigay, no? Lampas pa sa 10%, 11%, 15%, o mas mataas pa ang pwede natin ibigay. Yun po ang sinasabi ng talata ito. Kung ano man yung ipinasya ng ating puso, ibigay po natin ito 10% o hanggang 15% o 100%, pwede po natin ibigay yun sa ating Panginoon. Amen? Kasi ano po ba yung layunin ng ating pagbibigay? No po, ang layunin po ng pagbibigay sa ating po ng Panginoon sa Malakay 3:10, no, nais niya pong pasalanain o ibuhos ang pagpapala sa bawat isa sa atin. No? Ang sabi po ng Panginoon, subukan daw po natin siya na ibigay sa kanyang tahanan ang ating mga ikapu. Amen? Kasi yun po yung nais ng Diyos para tayo ay pasalanain niya, para tayo ay pagpalain ng ating Panginoon. Amen? Amen. Glory to God po. At nais po ng Diyos na ang bawat isa po sa atin ay magbigay ayon po sa ating sa kanyang puso at huwag mabigat sa kanyang loob. Ang sabi rin po dito, kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kailangan po masaya po tayo magbigay sa ating Panginoon. Amen? Kasi kapag hindi po masaya ang puso natin, paliwala po yung ibibigay natin sa ating Panginoon. Kailangan po maging masaya sa ating pagbibigay. Dahil ang pagpapala po ng Diyos ay kanyang ibubuhos sa bawat isa sa atin. Amen? Sige ba tayo po ay manalangin? Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, na kung saan, Panginoon, dadalo kami sa pagbibigay, Panginoon, sa iyong ministeryo, God. Lord, dalayan ko, Panginoon, na ipunin mo ang bawat isa, God, na patuloy na may kagalakan sa kanilang puso na magbigay, Panginoon, sa iyong baluhay. Ama, maraming salamat po, pagpalangin mo ang mga anak mo na magbibigay sa iyong kaluwalhatian mo, God, at dalangin ko, Panginoon, ipagkaloob mo ano mang desire na kanilang puso o Diyos. Ama, maraming salamat po, pagpalangin ko, Panginoon, ang mga salaping, malilikom na po, God, magamit lamang ito, Diyos, sa ikalalagana, Panginoon, ng iyong ministeryo na pinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Ama, maraming salamat po at tunay na hayaan balutan mo ng iyong madalang pangpangyarihan ng dugo ang mga salapin ito. Ama, maraming salamat po ito mga sagot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yeah.
bawat isa sa atin at laging lahat sa bawat araw ng aming mga buhay, God. Maraming salamat o Diyos. Sabi nga ng Psalms 115 verse 1, God, sa iyo lamang ang lahat ng karangalan, hindi sa amin, dahil sa iyong pag-ibig at katapatan sa bawat isa. Sa iyo lahat ng papuri, Lord, lahat ng badali siya, Lord, iniindiw ang paswas at pagtubay ng pagpapala sa bawat isa. At ingatan mo kami sa aming pasamantalang tahanan na uwian, God. Salamat naman ang maraming sa iyo lahat ng papuri, Lord, ating karangalan, kung dalangin